Magandang buhay! Dan Levy po at welcome sa ating kusina. Sa episode na to, magluluto tayo ng paborito ng mga Pilipino. Ito ang sweet and sour fish fillet. Kailangan natin ng fish fillet, salt, black pepper powder, beaten egg, cornstarch, pineapple juice, banana ketchup, salt, sugar, soy sauce, black pepper powder, at diluted cornstarch. Umpisahan muna natin sa paghanda ng ating mga sangkap. Unahin nating hiwain yung ating sibuyas. I-slit lang natin yung ating outer part ng sibuyas dahil gagamitin natin yung cube cut lang. Hindi natin gagamitin yung buong sibuyas. Sayang naman. Kaya nag-slit lang tayo sa gilid, sa outer part ng sibuyas para makakuha tayo ng cubes. Ayan. So, itatabi lang natin yan. Tapos, yung red bell naman natin at saka green bell, kalahati lang yung ginamit natin sa green at saka sa red. Ngayon, hihiwain natin to sa triangular shape. That's approximately mga nasa 7 to 10 grams bawat piraso. Tamang-tama lang po sa isang subo. Ayan. Tapos, ganun din yung gagawin natin sa ating red bell. Ihiwain din natin ng triangular. Para proportion, para uniform yung ating red bell, green bell, at saka yung ating onion. Ngayon, yung ating naman na pineapple chunks, ihiwain lang natin to sa 4, hatiin lang natin sa 4. So, yung kalalabasan yan, parang isang subo lang din yung ating pineapple at proportion doon sa ating red bell at saka green bell. Tatabi na natin lahat to. Gagawa na tayo ng ating sauce. Maglagay lang ng pineapple juice dito sa ating mixing bowl. Gagamit tayo ng pineapple juice. Hindi tayo gagamit ng usual na ginagawa nating sweet and sour sauce na vinegar yung ginamit natin. Ito, gagamit na tayo ng pineapple juice. Ngayon, kung hindi masyado maasim yung inyong pineapple juice na nabili, pigaan nyo na lang ng kalamansi or lagyan nyo ng lemon extract. Naglagay na tayo ng banana ketchup dito, black pepper, at saka ng salt para magkaroon ng konting hint ng asin doon sa ating sauce. Tapos naglagay pa tayo ng white sugar. Para ma-enhance yung ating sauce, naglagay tayo ng soy sauce. At saka mag-a-add yan ng flavor doon sa ating sweet and sour sauce. Haluin lang natin to ng maigi. Tapos set aside natin. Set aside natin to, tapos i-prepare na natin yung ating isda. So gumamit tayo rito ng Nile perch. Pwede rin kayo gumamit ng dory fish or yung buong isda mismo, pwede nyo gamitin yon. Kisan nyo lang tapos iprito nyo. Pero pag gagamit kayo rito ng fish fillet, mamarinate muna natin siya sa black pepper powder. Tapos para magkalasa naman, lagyan natin siya ng salt. Haluin lang natin ng maigi. Ngayon, pwede nyo namang kamayin pag nag-marinate kayo ng fish. Make sure lang na nakahugas kayo ng inyong kamay. Since nakukonti lang naman yung mamarinate natin. So, kutsara na lang yung ginamit ko. Tapos maglalagay na tayo rito ng beaten egg or yung binating itlog. Isang piraso po yung ginamit natin. Ngayon, haluin muna natin bago tayo maglagay ng ating cornstarch powder para ma-coat muna yung ating fish fillet ng ating itlog para dun didikit yung cornstarch. Ayan. Pwede natin isunod yung ating cornstarch powder. Ngayon sa paglagay naman ng cornstarch powder, huwag masyadong marami. Kasi, oo nga, madali nga siyang iprito kasi makapal yung coatings mo. Kaso lang, yung effect nun sa lasa, pag masyadong makapal yung coating mo, na parami ka ng cornstarch, chances are,
yung sauce nun magiging flowery taste or magiging lasang harina. Starchy yung appearance, tapos magiging starchy pa yung lasa. Kaya kailangan natin manipis lang yung ating coatings ng ating fish fillet. Kaya average lang yung dami ng cornstarch na ilalagay natin. So itatabi na natin to at ipiprito na natin. Magpainit lang ng katamtamang dami ng mantika. Make sure na yung mantika nyo medyo mainit na bago kayo maglagay ng fish fillet. Kasi baka dumikit yan sa kawali nyo. Tapos yung technique sa pagpiprito, huwag nyo i-overload yung kawali nyo or yung mantika nyo. Kung gaano lang yung capacity ng mantika na nilagay nyo, yun lang ang ilagay nyo fish fillet para hindi siya magdikit-dikit. Tapos, hintayin nyo muna mga 30 seconds bago nyo galawin yung pinirito nyong isda para hindi siya magdikit-dikit. Pipirituin lang natin to for about 4.5 to 5 minutes or just enough na maging golden brown at maging crispy yung ating fish fillet. So make sure na yung apoy nyo ay katamtamang lakas lang yung gagamitan nyo para wag naman masunog at hindi naman magiging sagi yung ating fish fillet. Ayan, okay na. Golden brown na. Isi-set aside lang natin to. Isi-set aside lang natin yung ating fried fish fillet, then pwede na tayo mag-saute ng ating sauce. Ngayon, tinanggal ko lang yung mantika ng pinagprituan natin. Kung ano yung natira na mantika doon, yun na yung pagigisahan natin. Saute lang natin yung ating onion. Tapos yung ating green bell at saka red bell. So, saute lang natin for a few seconds. Mabilis lang to. Hindi natin kailangan i-overcook yung ating onion, red bell, green bell, at saka yung pineapple chunks. Haluin lang natin ng maigi. Pag okay na, lalagay na natin yung ating mixture. Ito na yung kanina yung ginawa nating pineapple juice, banana ketchup, black pepper powder, salt, sugar, at nilagay natin ng konting soy sauce. So, pakukuloy lang natin to para ma-dissolve na maigi yung ating powder na nilagay kanina, yung salt at saka sugar. Pag kumulo na, lalagyan na natin siya ng diluted cornstarch. At yung technique natin lagi dito ay, pag nag-apply ka ng cornstarch, dapat gradually, dapat dahan-dahan, huwag mo biglayin kasi baka masobrahan, magiging lumpy yung sauce mo. So, chances, yung remedy mo ay lalagyan mo ng tubig. So, magiging blunt na yung sauce mo. Check nyo, huwag nyo masyadong damihan ng cornstarch. Yung tamang smooth lang yung consistency ng ating sauce. Pag okay na, ilalagay na natin yung ating fish fillet. Haluin lang natin na maigi. Huwag nyo masyadong patagalin yung fish fillet nyo dyan sa kawali. Lagay nyo na kaagad sa plate or doon sa shipping dish na paglalagyan nyo or sa serving bowl para hindi siya magsagi. Pwede na natin i-serve to. Ayan. Tingnan nyo yung ating fish fillet. Buong buo siya. Hindi siya naging sagi. Hindi siya naging malambot. Kasi tama yung pagprito natin. Tapos yung red bell at saka green bell at saka onion naman, hindi siya overcooked. At tingnan nyo naman yung kulay ng ating fish fillet. Ng ating sauce. Hindi na tayo gumamit dito ng artificial food coloring. Yan yung kulay na galing mismo sa banana ketchup. Promise, ang sarap nito. Kahit sa anong okasyon, pwedeng-pwede to i-serve. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe sa araw na to, please like the video. Tapos kung may suggestion kayo or may comment kayo, write down below. Tapos ang mga bisita natin bago rito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga recipe. Salamat sa panonood. Ito ang kusina ni Dan Levy.